Hallelujah. Praise the Lord. At tayo po'y dadako na po sa huling bahagi po ng ating balagawain. Ito po yung banal salita ng ating mahal na Panginoon na ito po'y dadalhin po ng ating beloved ordained preacher, Joshua Galarosa. Praise the Lord. Tayo po'y lumayon at tayo sa ating banal salita ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless you, beloved co-preacher, Brother Dean Castro. Tayo po ay manalangin, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Dakilang Ama o Diyos, makapangyarihan sa lahat ng madalo sa pangalan ni Jesus. Sa mga sandaling ito, mahal na Panginoon. Ito kami patuloy ka namin sinasamba sa Espiritu at katotohanan. At kami po ay nagpapaabot ng walang pagpupuri ko. Pasalamat sa paglangis mo sa bawat yugto na panambahan sa araw na ito at lalo na pag-buhos mo ng Banal Espiritu sa aming kalagitnaan. O Diyos, hallelujah, sa pagkataong ito, para pati may bangling ko ng salita, may pahagsimanak na may pag-ibig at kasama yung kapangyarihan and through the leading prayer of our beloved and honorable evangelist pastor, Wellness, Radal Marte, prophet of God, alas yung mga hadlang sa aming kalagitnaan, demons of destruction, opposing spirit, doubt, and all the powers of darkness, I command you be bruised in the mighty name of Jesus of Nazareth. Praise the Lord. At tayo po ay patuloy mga minamahal. First and foremost, the highest praise, the glory, and honor, thanksgiving, and worship to our loving God, our great God, our Lord Jesus, the King of Kings and Lord of Lords, and I give them all honor and praise be to the man of God, our beloved and honorable evangelist pastor, Wellness, Radal Meda, the entire prophet of our loving God, and his beloved children, little grandchildren, great-grandchildren, and we'll always remember and treasure the blessed memories and teachings of our beloved and honorable Assistant Pastor Lady Almeida. And a pleasant afternoon to everyone. Ating palakpakan ating pinakamalapay noon sa aking mga beloved co-preachers, ordained preacher, at sa lahat ng ating mga musician, ating mga beloved choir member, at sa aking mga magagawa, sa inyo pong lahat, mga minamahal, magandang hapon, at sa iba't ibang panig ng mundo, ating mga webcast viewers, happy viewing po, maging sa may dako ng abroad, sa lahat ng naabot ng ating banalagawain. Magandang araw po mga minamahal. Lahat magsabing praise the Lord. At tayo po ay tuloy-tuloy na po mga minamahal. Ating pong buksan ang ating banal na kasulatan. Dito po sa Book of Psalms, chapter 65, verse 4. At susunod natin may malo sa Psalms 145 verse 18. 145 verse 18 from the book of Psalms. From the book of Psalms, chapter 65, verse 4. Blessed is the man whom thou choosest, and causeth to approach unto thee, that he may dwell in thy courts. We shall be satisfied with the goodness of thy house, even of thy holy temple. Amen. Sundan natin may malo sa Psalms 145 verse 18. Mga awit, kabanatang 65, ang talata ay 4. Mapalad ang tao na iyong pinipili at pinalalapit mo sa iyo upang siya makatahan sa iyong mga looban. Kami ay magsisiyahan ng kabutihan na iyong bahay, na iyong banal na templo. Amen. From the book of Psalms, chapter 145, verse 18. The Lord is nigh unto all them that call upon Him, to all that call upon Him in truth. Amen. Mga awit, kabanatang 145, ang talatay 18. Ang Panginoon ay malapit sa lahat na nagsisitawag sa Kanya. Sa lahat na nagsisitawag sa Kanya sa katotohanan. Amen. Amen. Palapakan natin may naman ang ating pinakamalapay noon. Lahat magsabing, praise the Lord! Sabi ng Biblia, blessed is the man whom thou choosest and causest to approach unto thee, that he may dwell in thy courts. We shall be satisfied with the godness of thy house, even of thy holy temple. Amen. So, sa lahat na mapalad, tayo po ang mga mapalad, pinagpalad ng malapay noon. Amen?
na iyong pinipili, sabi ng Biblia, at pinalapit mo sa iyo. Amen. Atin pong pamagatan ng ating pag-aralan sa araw na ito tinatawag na approach to God. Paglapit sa Diyos sa sibuhan ng pagduol sa Ginoo. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Mapalad ang tao na iyong pinipili at pinalalapit mo sa iyo. Natutuwa ba kayo mga minimahal? Na tayo ay nakalapit sa ating pinakamalapay noon? Mahina, mga minimahal, mahina ang nag-praise the Lord. Mapalad tayo. Amen? Na nakalapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil hindi lahat ng tao ay nakakalapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Sa lahat ng mga pinagpala, tayo ang pinagpala na tayo ay nakalapit sa ating buhay na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Hindi maliit na bagay ito, mga minamahal. Amen? At ang sinasabi ng Biblia, ito ay may pangako, mga minamahal. The Lord is nigh unto all them that call upon Him, to all that call upon Him in truth. Amen? Ang Panginoon ay malapit sa lahat na nagsisitawag sa Kanya. Sa lahat na nagsisitawag sa Kanya sa katotohanan. Amen. So, sa panahon na tayo ay nangangailangan sa ating pinakamalapay noon, sa panahon tayo ay harap ng mga problema, mga minamahal, dahil tayo ay malapit sa Diyos, ang Diyos din ay malapit sa atin. Lahat magsabing, praise the Lord. Hallelujah. Dahil tayo ay lumapit sa malapay noon, malapit tayo sa Diyos. Sabi ng ating binasa, mga minamahal, ang Panginoon ay malapit sa lahat na nagsisitawag sa Kanya. Amen? Sa lahat na nagsisitawag sa Kanya sa katotohanan. Kaya proven and tested, mga minamahal, saan man tayo naroon, mga minamahal, anumang sitwasyon na ating kinakaharap, dahil tayo ay nasa malapay noon, tayo ay malapit sa Diyos, hindi tayo pinababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Di ba? Purihin ang ating mabait na Diyos. At pag ang tao ay lalapit sa malapay noon, mga minamahal, ang Diyos po ay mahahabag sa atin. Amen? At sa panahon ng pangailangan, mga minamahal, meron tayong matatawagan. Amen. Meron Diyos na tutulong sa atin. Meron Diyos na mag-iingat sa iyo. Bakit? Dahil malapit sa atin ang malapay noon. Amen. Ano ang sinasabi ng banal na kasulatan? Sa Hebrews chapter 4 verse 16, mga minamahal. Hebrews chapter 4 verse 16. From the book of Hebrews, chapter 4, verse 16. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Amen. Hebrehanon, Kabanatang 4, ang talata ay 16. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo mapagsitamo ng awa at makasumpong biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Amen. Amen. Upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Amen. Palapakan natin ating mabait na Diyos. And find grace to help in time of need. Amen. Ang Diyos ay, kumbaga, nasa Kanya ng lahat, mga minmahal. Mayaman sa lahat ng bagay ang ating pinakamalapay noon. Lahat ng bagay ay magagawa ng malapay. Walang imposible sa ating pinakamalapay noon. Ngunit, ang tao ay meron pong malaking pangangailangan sa ating pinakamalapay noon. Amen? Pag walang Diyos sa atin, wala tayong magagawa. Walang magagawa. At walang magagawa ang tao kung wala ang Diyos. Amen.
Kaya makita po natin may mga resulta ng ating paglilingkod sa malapay noon. Na parang hindi kapani-paniwala ang mga nangyayari dito sa Jesus Miracle Crusade. Napaka-imposible. Ngunit dahil sa Diyos sa ating pinaglilingkuran, lahat sa Kanya ay posible. Lahat sa Kanya ay mangyayari. Lahat ay magagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord! Kita niyo yung pato ng ating mahal na kapatid, mga minimahal. Anak ng aking may mga kapwa manggagawa sa Dako ng Manila na paano nangyari na ang kanyang kurso ay mekaniko at siya ngayon ay papasok bilang seaman. Amen? Paano nangyari na siya po ay nakasakay ng barko? At sa lahat ng dapat itatanong ng kapitan sa kanya, sa kanyang interview, napakaraming dapat itatanong. Pero yung pinakasimple pa, ang tanong sa kanya, 1 plus 1. Oh, hallelujah! Paano nangyari yun, mga minamahal? Ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay Diyos ng himala. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating pinakamalapay noon. Muli, palapakan natin ang buhay na Diyos. Shout, praise the Lord! Shout, hallelujah! Grabe, mga minamahal. Yung barko na kanyang sinasakyan, nabutas ng halos 1 meter. Ang laki ng butas ng barko. Kaya kabaliktaran. Yung kapitan pa, yung kanilang chief mate, mga animal ang unang tumalong sa barko dahil alam nila na lulubog na yung barko. Amen. Pero ang ating malakapatid, binigyan ng malapit ng wisdom. Yung butas ng barko, napakasimple lang pala. Eh kung isipin mo, hindi kakayanan yung pressure ng yung pagpasok ng tubig. Ano ang kanyang itinakip doon? Plywood. Eh paano nangyari yun? At dahil doon, naligtas sila sa tiyak na kapabakan, nakarating pa ng China. Hallelujah, hallelujah. Ganyan kamakapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya sino ang hindi maglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon? Dito lamang nangyayari ang mga ganong klaseng himala. Amen. Na hindi natin nasumpungan nung araw sa ating kinagisnan na mga panampalataya. Dito lamang sa gawain ng The Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palakpakan ba natin may himalang ating pinakamahal na Panginoon? Lahat magsabing, praise the Lord! Purihin ang Diyos, mga minamahal. Kaya napakapalad po natin, mga minamahal. Amen? Sa dinami-daming tao sa buong mundo. Hallelujah. Isa po tayo na nakalapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Dahil hindi basa-basa ang paglapit sa ating pinakamalapit. Ating po unang basahin ang Book of St. John chapter 6, verse 44. Juan Kapitulo 6, versikulo 44. From the book of John, chapter 6, verse 44. No man can come to me, except the Father which has sent me draw him, and I will raise him up at the last day. Amen. Juan, Kabanatang 6, ang talatay 44. Walang taong makakalapit sa akin, maliban ang amang nagsugo sa akin. Ang kanya'y magdala sa akin at siya'y aking babangunin sa huling araw. Amen. Amen. No man can come to me except the Father which has sent me draw him, and I will raise him up at the last day. Amen. Walang taong makalalapit sa akin, sa Panginoon,
Amen. Walang taong makalalapit sa Panginoon. Maliban na ang amang nagsugo sa akin, ang sa kanya'y magdala sa akin. Ibig sabihin, kung hindi pinintulutan ng ating mabait na Diyos na ang tao, mga minmahal, ay makalapit sa Panginoon, talagang hindi basa-basa, hindi at hindi makalalapit sa ating pinakamalapainoon. Hindi lang mauunawaan, mga minmahal, hallelujah, itong mystery, mga minmahal, hallelujah, ang mga himala na ginagawa ng ating pinakamalapainoon. Hindi basta-basta maunawaan ang tao kung hindi, mga minmahal, pinahintulutan ng malapainoon, hallelujah, maliban na mabuksan ang kanilang puso't isipan, mga minmahal. Doon pa lang sila makapagsasabi na ang Jesus Miracle Crusade tunay na nasa gawain ng buhay na Diyos. Palapakan natin may nabalang ating pinakamalapay noon. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! Tingnan niyo may mal yung isang kapatiran natin dito, isa sa mga kasamahan ng mga gumagawa nitong ating chapel. Marami sila, mga minimal na gumagawa nito. At ito po ay nasa pamahala ng ating beloved Stephen Campos, mga minimal. Ating pong palapakan ating pinakamalapay ng Lord to God. Yung isa, mga minimal, ayaw pa niyang magpabautismo dito sa gawain. Yung iba, nabautismo na. Yung iba, bagamat gumagawa na sila rito, matagal pa, siguro, hindi pa siguro time, o kaya nag-observe pa. Alam niyo yung isa, mga minimal, hindi pa siya nabautismoan. Isang gabi, na naginip siya, na sa kanyang panaginip, mga minimal, may napaka malalim na bangin. At doon sa kanyang panaginip, mga minimal, nahulog siya sa bangin. At nakakapit siya ng isang, kumbaga, baging, mga minimal. Tapos, nung tumingin siya sa ilalim, napaka-lalim at napaka-itim. Sabi niya, wala na, mamamatay na ako. Habang nandun siya sa sitwasyon na yon, mga minmahal, may bata na lumapit sa kanya. Sabi ng bata sa kanya, bilisan mo, humawa ka sa akin para maligtas ka. Sabi ng ating kapatid, ay, ang bata-bata mo, hindi mo ako makakayanan. Dahil ang bata-bata mo pa, sabi ng bata, basta, para maligtas ka. Humawa ka sa akin. Paghawak niya, pagising niya, mahal, kinabahan siya. Sabi niya, kung hindi ako nakahawak sa bata, patay ako. Lahat pagsabing, praise the Lord. Kinabukasan, sabi niya, ibig sabihin, pag hindi ako magpabautismo dito sa Jesus Miracle Crusade, mahuhulog ako sa impyerno. Hallelujah. Alam niyo, pag ito ay pahiwatig na malapay, maunawaan natin, tayo mga nananaginip, di ba? Maliwanag para sa atin, mga minamahal. Kaya maliwanag sa kanya na kailangan na niya magpabautismo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry upang hindi siya mapahamak, kundi maligtas siya. Sabi ng bata, humawa ka sa akin para maligtas ka. Sabi ng ating naging kapatiran, ang bata-bata mo pa, paano mo ako makakayanan eh? Malaki ako, mabigat ako, ikaw, ang bata-bata mo pa. Basta, humawa ka sa akin. Paghawak niya, talagang naligtas siya at kinabukasan, pumunta rito, sabi niya, kailangan ko na magpabautismo sa tubig sa pangalan ng Jesus. Ayun, nabautismon siya at nandito masaya na, naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord! Hallelujah! Pag ang isang tao, mga minamahal, ay pinalapit ng Panginoon,
Hallelujah! Pinahintulutan ng Diyos ng isang tao ay makalapit sa Kanya, mga minmahal, mabubuksan ang kanyang puso't isipan dahil ang tao, pag hindi naglingkod sa Diyos, sila po ay bubulagin ng Diyos ng sanlibutan ito na walang iba kundi si Satanas. They are blinded by the God of this world. Walang iba kundi ang kaaway ng Diyos. Kaya napakahirap. Hindi ba sa maunawaan? Anong sinasabi ni Prophet Isaiah, mga minamahal? Medyo mahaba pa yung ating oras. Ito ay prophecy ni Prophet Isaiah. Sa Matthew chapter 13, verse 14 up to 15. Mateo kapitulo 13, versikulo 14 hanggang 15. From the book of Matthew, chapter 13, verse 14 to 15. And in them is fulfilled the prophecy of Isaiah, which said, By hearing ye shall hear, and shall not understand, and seeing ye shall see, and shall not perceive. For this people's heart is waxed gross, and their ears are dull of hearing, and their eyes they have closed, lest at any time they should see with their eyes, and hear with their ears, and should understand and with their heart, and should be converted, and I should heal them. Amen. Matthew, Kabanatang 13, ang talatay 14 hanggang 15. At natutupad sa kanila ang hula ni Isaias na sinasabi, sa pakinig na inyong marinig at sa anumang paray hindi ninyo mapag-unawa, at sa pagtingin sa inyong makikita at sa anumang paray hindi ninyo mamamalas. Sapagat kumapal ang puso ng bayang ito, at mahirap na makarinig ang kanilang mga tainga, ang kanilang pinikit ang kanilang mga mata. Baka sila'y makakita ng kanilang mga mata, at makarinig ng kanilang mga tainga, at makaunawa ng kanilang puso, at muling magbalik loob, at sila'y aking pagalingin. Amen. Amen. God bless you po. Ating pong palapakan ng ating pinakamalabay noon. Minsan may malitong translation ng Tagalog o sa Bisaya, parang napapalayo sa original na meaning ba sa King James Version. Dahil dito po sa verse 14, and in them is fulfilled the prophecy of Isaiah, which said, by hearing ye shall hear and shall not understand, and see ye shall see and shall not perceive. Dito sa Tagalog ba naman, at natutupad sa kanila ang mali ito, hula. Hula. Eh, yung mga albularyo, nang hula yan, di ba? Hula. Dapat propesiya. Prophecy man. Dapat propesiya. Yan ang tamang termino. Dito ay hula. Ibig sabihin, yung mga albularyo, totoo yung mga sinasabi nila. Mga minmal. Kaya, napapalayo sa ibig sabihin ng King James Version, mga minmal. Totoong interpretation dapat. Amen? Oh. Sinasabi ng Biblia, at natutupad sa kanila ang dapat propesiya. Yan ang tamang termino. Palapakan natin may ang pinakamalapay noon. At natutupad sa kanila ang propesiya ni Isaias na sinasabi, sa pakikinig ay inyong maririnig, at sa anumang paraay hindi nyo mapag-uunawa. At sa pagtingin ay inyong makikita, at sa anumang paraay hindi nyo mamamalas. Sapagkat kumapal ang puso ng bayang ito, at mahirap na mga karinig ang kanilang mga tenga, at kanilang ipinikit ang kanilang mga mata, baka sila'y mga kakita ng kanilang mga mata, at mga karinig ng kanilang mga tenga, at makaunawa ng kanilang puso, at muling mangagbalik loob, at sila'y aking pagalingin. Palapakan natin, miniwalang ating pinakamalapay noon. Ito pala yung dahilan. Bakit ang tao, kahit na mapakinggan nila, kahit dito, di ba? Sa ating lugar, sa tabunok ng araw, meron pa tayong, kung inyong matatandaan, mga minimal, na paglabas ng ating gate, doon sa first gate,
Merong tindahan doon. Si Manong at si Manang. Ang tagal-tagal natin doon tumira. At kumbaga, itong banal na gawain ng malapay noon ay naging pabor sa kanila dahil lahat halos ng kapatiran doon bumibili sa kanila. Diba? Pero hindi mo, meron pang isang pagkakataon na habang nandun ako mga minimahal, may kapatiran tayo na Tagalog at yung kausap niya Tagalog, siyempre sasagutin niya ng Tagalog. Ang sabi pa sa kanya, mga minimahal, bakit ka nagsasalita ng Tagalog na Bisaya to? Sa isip-isip ko, wala naman siyang pakialam doon. Wala na siya. Tagalog yun hindi marunong magbisaya. Ang point ko mga minmahal, kahit na naririnig nila ang mga himala, imagine, ilang taon tayo doon, araw-araw, nagpupuri ang mga taga-Jesus Miracle Crusade. Every Sundays, Wednesdays, Fridays, meron pa tayong Jesus Miracle Hour. Mga minmahal, napapakinggan nila ang mga patutunong ng ating mga kapatiran na kahit patay na through prayer sa pangulo ng ating panalangin ng ating beloved pastor, mga tao na wala ng pag-asa dahil sa sakit na cancer, cancer of the breast, cancer of the brain. Dito, walang operasyon, pinagagaling ng mahal na Panginoon. Binubuhay ng ating mabait na Diyos. Nandito ang tunay na himala. Amen? Pero sa tagal ng panahon, mga minimahal, napakalapit. Siguro, mula sa ating chapel, sabihin natin mga 15 meters. Malayo na yung 15 meters, no? Ang layo. 10 meters siguro, gano'n. O may git. Napapakinggan. Hanggang umalis na lang tayo at hanggat ang nakakalungkot silang mag-asawa. Talagang kinuha ng malapay noon na hindi man lamang nakalapit dito. Yung pala ang dahilan, mga minmahal, sapagkat kumapal ang puso ng bayang ito at mahirap na mga karinig ang kanilang mga tainga at kanilang ipinikit ang kanilang mga mata. Baka sila'y mga kakita ng kanilang mga mata at mga karinig ng kanilang mga tainga at mga kaunawa ng kanilang puso at muling mga balik loob at sila'y aking pagalingin. Yun po pala ay propesya na ni Prophet Isaiah. Dahil kumapal na ang kasalanan sa kanilang puso, baka napapakinggan nila, pero hindi nila nauunawaan. Dahil sa kanilang kasalanan. Nakikita kasi ng malapi ng bawat puso ng tao. Amen? Lahat ay hayag sarapan ng malapay noon. Amen? Kaya tayo ay pinagpala ng ating mabait na Diyos. Amen? Alam na malapay noon, darating ang araw na kahit tayo ay nandoon sa iba't ibang grupo ng panampalataya, katulad ko, ako man grade 4 pa lang ako. Yung advisor namin, yung aming teacher, ginawa kong leader doon sa yung mga bata, yung kapwa kong mga bata, at tinuruan ako ng assistant nung pare, magdasal. Meron akong rosaryuhan nung araw. Pagbagting ng kampana, ping! Doon na kami mag-house na. Ako mag-lead sa mga dasal, mga minamahal. Kahit yung mga kinatsila na panalangin, alam ko yan nung araw. Bawat yung bilog ng rosaryuhan, alam ko yun, mga minamahal. Maliban doon, hindi ako ma-zero sa simbahan. May panahon, ang aking mahal na ina, kami lang ang tao sa sambahan ng araw. Umaalis kami, gabi na, madilim na. Mga minamahal, kumbaga, napakahirap na pagdating ng araw, ako ay magiging member ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Diba? Wala naman ako karamdaman dati.
Wala akong bisyo dahil ako ay mahilig sa sport ng araw. Pag ikaw ay mahilig sa sport, bawal yung maglasing, magbisyo, mga minmahal. Kung isipin natin, napakahirap na pagdating ng araw, magiging preacher pa pala. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Year 1983 sa Manila, dumaan lang kami doon sa Plaza Luton, mga minmahal. Parang may puwersa na humatak sa amin para makinig doon sa krusada ng GMCIM. Noong araw, pag magkrusada ang Jesus Miracle Crusade, isang buwan, nag-crusade sa Luneta, 37 nights. Napakahaba ng krusada nung araw. Tapos yung mga streamers natin, mula rito hanggang doon sa napakahaba. Ngayon, hindi na pwede makaminabahal. Puri ng ating pinakamalapay noon. So, napaka-imposible na tayo ay makonvert dito. Pero sabi nga ng ating malapay noon, you have not chosen me, but I have chosen you. Purihin ang ating pinakamalapay noon. Alam ng Diyos ang ating puso na darating ang araw, mga hinmal, tayo ay sasamba sa Espiritu at katotohanan at ating ipapahayag ang mga makapangyarihang gawa ng ating pinakamahal na Panginoon, ng ating Diyos na ating nasumpungan dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Hindi patay na Diyos, hallelujah, bagamat hindi nakikita dahil sa Espiritu, ngunit makikita natin ang mga gawa ng malapay noon, mga patay na binubuhay ng malapay noon, hallelujah, makaramdaman, cancer, breast cancer, wala nang pag-asa, hindi na kaya sa karunungan ng tao. Ngunit sa Diyos, kayang-kaya ng ating pinakamahal na Panginoon. Palapakan natin may ating mabay na Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord! Siya, hallelujah! Kaya sa mga pinili ng malapay noon, sa mga nabuksan ang puso't isipan, isang dalo pa lang, first time na naka-attend. Katulad nung last Sunday, doon ako nasa sa Sibunga. Merong 3 baguhan galing sa ibang grupo ng panampalataya. Galing sa Trinitarian. Mga minaman nila nating i-mention ang pangalan ng kalang grupo. Nakadalo dahil nasira ng ating kapatiran dahil galing din doon, mga minmahal, na dati po siya may prostate cancer. Prostate cancer. Taon ang binibilang niya ng kanyang pabalik-balik doon, paglingkod sa born again, Trinitarian born again. Ngunit yung kanyang prostate cancer, walang kagalingan. Umiihi siya ng dugo. Napakaraming dugo. Nung siya ay masiran, nakadalo sa gawain, after receive the water baptism, umihi siya ng dugo na napakarami. Pagkatapos nun, hanggang ngayon, tumigil na ang kanyang pag-ihi ng dugo. Pinagaling siya ng malapay noon. Yung kanyang makasamahan, dinala niya doon sa Sibunga. First time na naka-attend yung 3, tuwang-tuwa sila. Bakit? Ang sabi na talagang ibang-iba ang Jesus Miracle Crusade. Grabe ang presensya ng malapay noon at grabe ang himala na hindi nangyari sa kanila. Dahil meron pa silang isang kasamahan na ang sakit ay brain cancer. Noong magpa-check up, sabi ng doktor, ma'am, siguro kailangan maghanda ka ng mababa na yung 50,000. 50,000 pesos, mga minabal. Sabi niya, Dok, kung ako ay magpapaopera, sigurado bang gagaling ako? Sabi ng doktor, hindi ko masasabi. Ibig sabihin, 50-50, hindi sigurado. Sabi niya, gagastos ako, tapos hindi ba pala siguradong gagaling ako? Buti na lang, meron tayong kapatiran dito na laging nagsishare sa ospital. Alam natin kung sino siya, mga minabal. Palapakan natin ating malapagin. Glory to God! Sabi ng ating mga kapatid, dumalo ka doon sa Jesus Miracle Crusade dahil doon ay totoong naghihimala malapit. Sabi ng ating kapatid, ay, doon na lang tayo pumunta, wala pang bayad doon. Sa madaling salita, dumalo dito sa gawain natin. Doon pa tayo sa Tabunok. Dumalo, mga minabal. Nagpabautismo.
after receive the water baptism. Yung sinabi ng doktor na maghanda ka, mababa na yung 50,000 para sa bayad sa operasyon. Samantala dito, after receive the water baptism, yung sinabi ng doktor na kailangan operahan, wala na nangyaring operasyon. Dahil pinagaling na siya ng ating mabait na Diyos. Diyos na buhay, libre, wala pong bayad. Yung tatlo na kalang kasamahan, naka-attend last Sunday, sabi nila, talagang ibang-iba ang gawain ng Jesus Miracle Crusade. Grabe ang presensya ng ating pinakamalapay noon. After the service, silang tatlo nagpabautismo. Purihin ang ating pinakamalapay noon. Ganon. Pag ang tao, hallelujah, pinili ng Diyos, talagang bubuksan ng malapay noon ang kanilang puso't isipan, ipapaunawa ng malapay noon na ito nga ang tunay na gawain ng ating pinakamamalapay noon. Lahat magsabing, praise the Lord! Purihin ang ating mga mababait na Diyos. Kaya sa lahat ng ating mga webcast viewers, iba't ibang panig ng mundo, mga inimal, ano ang sinasabi ni King David? Basahin natin ang Psalms chapter 16 verse 11. At sundan natin may sa Psalms chapter 73 verse 28. Malapit tayo matapos, mga kaibigan. From the book of Psalms, chapter 16, verse 11. Thou wilt show me the path of life. In thy presence is fullness of joy. At thy right hand there are pleasures forevermore. Amen. Mga awit kabanatang 16 ang talatay 11. Inyong ituturo sa akin ang landas ng buhay. Nasa iyong harapan ang kapuspusan ng kagalakan. Sa iyong kanan ay may mga kasaysayan magpakailanman. Amen. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Pag-iiba. Psalms chapter 73 verse 28. From the book of Psalms, chapter 73, verse 28. But it is good for me to draw near to God. I have put my trust in the Lord God, that I may declare all thy works. Amen. Mga awit, kabanatang 73, ang talatay 28. Ngunit mabuti sa akin na lumapit sa Diyos. Ginawa kong aking kanlungan ang Panginoong Diyos upang aking mahisaysay ang lahat na magawa. Amen. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. According to King David, but it is good for me to draw near to God. Amen. I have put my trust in the Lord God, that I may declare all thy works. Sabi ni King David, may mahal, iyong ituro sa akin ang landas ng buhay. Nasa iyong harapan ang kapuspusan ng kagalakan. Oh, palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Hallelujah. Sa iyong kanan ay may mga kasayahan magpakailanman. Amen. Hallelujah. Thou wilt show me the path of life, and thy presence is fullness of joy. Fullness of joy. Wala ka nang hahanapin pa. At thy right hand, there are pleasures forevermore. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Dito lang yan sa paglingkod sa ating pinakamalapay noon. Nasa harapan ng Diyos ang kapuspusan ng kagalakan. Kagalakan, galak na galak ka. Kaya sabi ng ating, yung nag-testify kanina, yung young people natin, nung siya ay na-backslide, bagamat siya ay sister, ano nangyari? Nakapagrelasyon. Hindi niya nalaman na siya pala ay meron ng nakapagrelasyon siya ng isang babae din. Oh. Kaya pag wala tayo sa Diyos, wala tayong magagawa. Without God, we can do nothing. Hallelujah. Kahit anong gawin natin, wala. Eh kung dito nga tayo, mga inmahal, hindi mo tayo perfecto, di ba? Nagkakamali tayo. Nagkakamali pa tayo. Mga ngunit tayo ay nagsusumikap na masunod ang kalooban ng malapay noon.
Ilalo na kung tayo ay lalayo sa malapay noon. Wala tayong magagawa. Hallelujah. I-compare natin tayong mga nakalapit sa malapay noon. Yung patuloy ng ating mga kapatid kanina may mahal. Beloved Brother Francis Ferry, na talagang lulubog na yung barko na kanyang sinasakyan. Kaya nga, yung kapitan sa kanyang chipmate, nauna pang lumukso tumalon. Ngunit sila po ay, dahil may anak ng Diyos doon, sabi niya, magpuri tayo sa malapay noon. Sabi sa kanyang tatlong kasama, sabi niya, anong pagpupuri? Sabi niya, sabihin niyo lang, hallelujah, praise the Lord. Imbis na lulubog yung barko, muli silang iniligtas ng mahal na Panginoon. Noong mga nakarang araw, nung ako ay nag-preach dito, di ba? Meron akong sinabi sa inyo na merong crew sa barko na missing. 12 po sila missing. Ito po ay dito lang, inter-island lang mga minmal. 2 crew missing. Nung time na yon, 3 o 5. 5 ang patay. Ngayon mahal. Dahil walang taga-Jesus Miracle Crusade ito. 12 ang missing. 3 o 5 ang patay. Samantala yung barko, dahil sa takot siguro ng kapitan, mga minmal, nag-declare siguro ng abandon ship. Sila, sitalunan sa barko, pero ang barko napadpad doon sa gilid, hindi lumubog. Yung mga crew, kasama yung kapitan, missing, nawala. Pero ang anak ng Diyos, yung barko, nakita niya na, lulubog na. Sila po ay iningatan. At ang kanyang ginawa, yung butas na 1 meter ang haba. Imagine, tinakpan lang niya ng plywood. Oh, hallelujah. Paano nangyari? Sa Diyos na ating pinaglilingkuran, walang imposible. Oh, hallelujah. Nakarating pa sila ng China. Ilang oras pa siguro yun, Brad? O, araw pa siguro yun, Brad, no? Oh, sila ay nakarating pa ng China na walang nangyari sa kanila. Pinag-ingatan ng ating pinakamalapay. Kaya sabi niya, Panginoon, gusto kong makadalo sa Jesus Miracle Crusade sa gawain ng Cebu. O, tamang-tama, yung kanyang sinasakay na barko na doon sa may seaside, ICM. So, nandito yung ating kapatid, kasama natin. Nagpahayag, mga minamahal, hallelujah! Gaano ka makapangyarihan ang ating Diyos dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Amen? Kaya sabi ni David, mga minamahal, ngunit mabuti sa akin na lumapit sa Diyos. Ginawa kong aking kanlungan ang Panginoon Diyos upang aking maisaysay ang lahat ng iyong magawa. O ito na, atin nang isinasaysay ang mga ginagawa ng ating pinakamalapay na mga himala. Purihin ang ating mabait na Diyos. Breast cancer! Dito sa Liluan may nag-testify na ang kanyang sakit breast cancer, stage 3 na. Stage 3. Hindi na siya makatulog dahil sa sakit. Hindi na niya halos maigalaw ang kanyang kamay dahil sa sakit ng kanyang breast cancer. Nung makadalo sa Jesus Miracle Crusade, after receive the water baptism, pag uwi sa bahay, doon pa lang siya nakatikim ng mahimbing na tulog. At nung nag-testify sa mga, tingnan nyo, mga minamalo, dati hindi ko ito halos maigalaw dahil napakasakit na aking breast. Ngayon, tingnan nyo, stage 3 na. Dahil meron tao ng Diyos. Linang isa ng malapay noon na nandyan sa ating mga likuran, araw-gabi, nananalangin para sa iyo at para sa akin. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng tao ng Diyos. Palaging nananalangin. Kaya pinagpala tayo ng ating pinakamalapay noon. Kaya sabi ng Biblia, mapalad ang tao na iyong pinipili at pinalalapit mo sa iyo. Amen? Hindi tayo lugi dito, kundi talagang mapalad. Pag sinabing mapalad, blessed! Sa lahat ng mapalad, ikaw na. Ikaw na yun. Tayo na.
na nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Pagpapalain ka at pagpapalain ka, pagpapalain ka sa lahat ng bagay. At pagdating ng araw, meron ka pang buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamalapay na Kristo. Palapakan natin ang ating pinakamamalapay noon. Lahat magsabing, praise the Lord. Akin ang tiyatawagan na ating mga beloved singers, atin na pong awitan ng ating pinakamalapay noon. Awitin natin mahimalang Draw Me Close to You. Atin pong imbitahan ang banal na presensya ng ating pinakamalapay sa lahat ng ating mga webcast viewers, sa lahat ng naabot ng tinig na ito. Ngayon na ang araw upang tayo ay lumapit sa malapay noon. Pag tayo ay lalapit sa Diyos, ang malapit ay lalapit din sa atin. Hallelujah. At anong sabi ng malapay noon? Ang Panginoon ay malapit sa lahat ng nagsisitawag sa Kanya, sa lahat na nagsisitawag sa Kanya sa katotohanan. Malapit. Kaya dahil malapit ang Diyos at tayo ay malapit sa Diyos sa panahon na tayo ay nangangailangan sa malapay noon, andyan na, ipapakita na ng malapay noon kung ano ang meron siya, kung gaano siya sa kamakapangyarihan. Hallelujah! Ang mga imposibleng bagay ay nagiging posible dahil sa Diyos. Lahat posible, lahat ay magagawa ng ating mabayos. Praise the Lord! Hallelujah! Say hallelujah! Shout! Praise the Lord! Draw me close to you. Imbitahan natin may malapad na presensya ng ating pinakamalapay. Draw me close to you. Kayong mga nasa inyong loob ng inyong tahanan. Never let me go. Lumapit tayo sa malapay. Praise the Lord, glory to God. To hear you say that I'm afraid. You are my son. No one else will do. 'Cause nothing else could take away. To feel the warmth of your embrace. Help me find the way, bring me back to you. Hallelujah! Praise the Lord. Draw me close to you. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Never let me Lumapit tayo sa mga Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. go. Magpakalapit pa tayo sa mga Panginoon. Huwag tayong lalayo sa mga Panginoon. Higit sa lahat, huwag tayong hihiwalay. Huwag tayong papalayo sa mga Panginoon. Dahil wala tayong magagawa kung wala ang Diyos. Without God, we can do nothing. Hallelujah. Praise the Lord. There's nothing else could take away. Hallelujah. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way, bring me back to you.
Kailangan natin may iba ng ating pinakamal na Panginoon. Hallelujah! Kinahanglan nato ang Diyos sa atong kinabuhi. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Sa Tagalog, chorus. Chorus sa Tagalog. Sa Tagalog. Ikaw na mga Jesus! Jesus, ikaw ang kailangan namin, mga Panginoon. Hallelujah! Ikaw lamang, Jesus! Praise the Lord! Isa pa, hallelujah! Isa pa, mga pinabang. Purihin natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah! Lahat magpuri sa ating mabait na Diyos. Siya lamang ang ating kailangan. Kailangan mo ang mga Panginoon. Kailangan mo ang Diyos na buhay. Hallelujah! Dito sa Jesus Miracle Crusade. Praise the Lord! Ikaw lang. Ikaw lamang ang pinakamal namin, Panginoon. Kailangan ka namin, mga Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Patuloy tayong lumapit sa mahal na Panginoon. Hallelujah! Kumapit tayo sa ating pinakamal na Panginoon. Hallelujah! Huwag tayong lalayo, mga binibang. Huwag tayong papalayo sa mahal na Panginoon. Hindi sila, huwag tayong iiwalay. Praise the Lord. Hallelujah. Ikaw lamang, mahal na Panginoong Hesus, ang aming kailangan. Hallelujah. Ikaw lang. Jesus ang kailangan. Ikaw lang. Sa'yo'y mananahan. Sa'yo'y mananahan. Sa'yo'y Sabi ng mahal na Panginoon, magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Hallelujah. Ano mang ating kalagayan sa buhay, mayaman ka man mahirap, ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Hallelujah, hallelujah. Ngayon na sa ating kapanahunan, lahat kayong naabot ng tinig na ito, saan ka man naroon. Ito na ang mga panahon na tayo ay dapat nang lumapit sa Panginoon. Siya ang kailangan natin.
Purihin ang ating mabait na Diyos. Sa mga bisita, mga hinbahan, mayroon pong 4 na reglamento ang kaligtasan. There are 4 requirements of salvation. Bago siya makapasok sa karya ng Malapaynon. Kumbaga sa isang tao na gustong pumunta ng abroad, bago siya payagan na siya ay makapunta ng abroad, kailangan niya yung requirements. Kailangan yung mga valid ID, pasaporte, bago yung visa. Bago ka papayagan ng immigration para makapunta kung saan ang gusto mong puntahan. Yan ay dito lamang sa mundong ito, sa batas ng tao. Sa law of the land. Lalong-lalo na sa langit, mga minmahal. Meron pong requirements. Unang-una, ang pananampalataya. Without faith, it is impossible to please Him. Kailangan sumampalataya ka na may Diyos. Namatay sa krus ng Kalbaryo para sa iyo at para sa akin. Walang iba kundi ating pinakamalapit na Kristo. Pangalawa, itong tinatawag na repentance o pagsisisi. Ngayon ikaw ay nagsisisi na. Iwanan mo na yung buhay makasanlibutan at gagawin mo na ang kalooban ng ating pinakamamalapay na. Yan po yung totoong pagsisisi. Pangatlo, yung bautismo sa tubig sa pangalan ng Jesus. Sabi ng malapit kay Nicodemo, Nicodemo, you must be born again. Kailangan, you must be born again. Except a man be born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So you must be born again. Kailangan. Bago kayo umuwi, magbabautismo kayo, meron kayong isusuot na baptismal robe. Hindi mababasa yung inyong damit para makumpleto nyo yung 4 na reglamento ng kaligtasan. Wala po itong bayad. Kami ay naging katulad nyo rin, naging baguhan din kami. Ang inyong abang lingkod na saved 1983 dito sa Jesus Miracle Crusade. 1983. Kahit wala akong karamdaman, nagpabautismo ako. Hanggang sa mga oras na ito. Yung aking anak, namatay sa, yung nilagdat siya. Namatay siya dahil sa yung grabing taas sa kanyang hilanat. More than 1 hour. Wala nang hininga. Kulay violet na siya, may mahal. Yung aking anak nandun. Noong pinag-pray namin, yung aking anak napatay na. Muling binuhay ng Malapaynon. Ngayon, mas mataas pa sa akin. Yung aking mother-in-law, dahil sa sakit na diabetes, yung kanyang paa, yung sugat, napunta rito, sabi ng doktor, bukas, 3 doktor, puputulin na yung paa mo. Nung gabi, pumunta kami sa pangut panalangin ng ating beloved pastor, Lestad Almeida, other beloved children. Sabi ng doktor, bukas, 3 doktor, puputulin na yung paa. Gabi pa lamang, pumunta kami, pinag-pray namin. Kinabukasan, pagtingin ng doktor, mga minmahal, yung kanyang paa, biglang natuyo. Sabi ng doktor, ma'am, pwede ka nang lumabas. Ngayon, nandyan yung aking mother-in-law. Nakakadun sa gawain. Wala nang sugat yung paa. Pinagaling ng ating pinakamamalapay. Ganoon ka makapangyari ng ating babait na Diyos dito sa Jesus Miracle. Kaya, huwag kayong mahiya, mga minmahal, dahil kami ay dumaan din ng baguhan. Yan yung pangatlong requirements. Bautismo sa tubig para tayo ay mahugasan sa ating mga kasalanan. Pang-4, ang bautismo ng banal na Espiritu ng Malapaynon. Ang Diyos na ang gagawa niyan. Bilang ito ay silyo ng ating kaligtasan. Palapakan natin ang ating pinakamalapaynon. Kaya kayo ay patuloy na dadalo. Sabi ng Biblia, ang magpapatuloy lamang magtitiis hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Amen. Hallelujah. Habang ikaw ay nagpapatuloy, makikita mo ang mga kabutihan ng Diyos sa iyong buhay.
Kahit ikaw na mismo, mag-pray sa may karamdaman, ang karamdaman, pagagalingin ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Sumunod po kayo sa panalangin ito. Itaas ang inyong kamay, ibayo ang inyong kamot. Ginoong Hesus, salamat Ginoo sa ebanghelyo sa kaluwasan na ako nadunggan. Ginoong Hesus, ginadawat ko ikaw na akong manuluwas, Diyos o Hari sa akong kinabuhi. Ginoong Hesus, pasaylo ako sa akong mga sala. Isulat mo ang akong ngalan sa libro sa kinabuhi. Luwas ako Ginoo, kauban sa akong tibuok panimalay. Kini ang ako mga pag-ampo sa gamhanang pangalan ni Jesus. Amen. Mag-ampo kami alang kanino mahimahal, salamat Ginoo sa makatuhaan na minawat kanimo Diyos sa mga orasa, and through the leading prayer of our word, the beloved and honorable evangelist Pastor Wildis Almeida, O Diyos, hallelujah, pasaylo sila makasalanan, himo silang tinuod mong anak sa pinulungan o sa binuhatan, o isulat mong ilang mangalan sa libro sa kinabuhi, luwas sa Ginoo, kauban ang ilang tibok panimalay, kina ang mga pag-ampo sa gamhanang pangalan ni Jesus. Amen o amen. At mahinmal, tayo po ay dadako na sa ating mga pangailangan, inyong mga panginanglanon, inyong mga prayer request, mga minmal, tayo po ay manalangin sa ating buhay na Diyos. Hallelujah. Dakilang Ama o Diyos, makapangyarihan sa lahat ng mamadal sa pangalan ni Jesus, sa mas nandaling ito, malapit na rito kabisa, masamang lumalapit sa iyong trono ng biyaya. Bagong lahat, patawarin mo kami sa mga pagkukulong, mga pagkakasala, sa pagpanalangin namin, minimal, aming ginikalit, Evangelista, Wildis Almeida, pagpalain mo lahat ng mga narito sa mga oras na ito, maging ang mga webcast viewers, lahat ng mga umantabay, malapay noon sa banalagawain sa araw na ito, sa iba't ibang panig ng mundo, o malapay noon, abuti yung pagpala kamay, pagaling mo kalang makaramdaman, lutas mo kalang mga problema, o Diyos, pagpalain mo kami sa lahat ng bagay, malapit higit sa lahat, panghawakan mo kami hanggang sa pagbabalik. Ito pong aking samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Mga minmal, inyo na pong ipatong ang inyong isang kamay sa inyong ulot, ang isang kamay sa parte ng inyong katawan, naroong karamdaman ng inyong imunisyon. Ano inyong karamdaman, ito ay ating palayasin sa pangalan ni Jesus. Walang imposible sa ating balapay noon. Tayo po ay manalangin. Ang dakilang Ama o Diyos, sa makapangyarihan sa lahat ng manalangin sa pangalan ni Jesus, sa po, talangin aming minamahal, aming ginagaling Evangelista, Wildis Almeida, sama-sama namin sinasawain lahat ng uling karamdaman sa mga kapatid sa iba't ibang panig ng mundo. I command you right now, demons of infirmity, sickness and diseases, doubt of poverty, demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, arthritis, ulcer, leprosy, demons of COVID-19. I command you, cast out, cast out, cast out, cast out, cast out, cast out. Sickness be healed, problems of vices be God, the mighty name of Jesus. Be healed, be blessed in the mighty name of Jesus. Amen. At mahinmal bilang panampalataya, atin na pong babanggitin ang Hallelujah Praise Lord ng 3 beses, kasama po ang pagtalon galing sa puso, mga minmal. Sige, sabay-sabay tayo. Hallelujah Praise Lord! Hallelujah Praise Lord! Hallelujah Praise Lord! Say, I love you, dear Jesus. Thank you so much, dear Jesus. Lahat na magpupuri, pagdakila, pagluwalhati, pagparangal, pagsamba, na ako lamang sa ating mabait na Diyos, ating Diyos sa buhay, sa ating pinakamalapay na sa Kristo. God bless you po, mga minmal. We love you in the Lord, Elder Jesus. Love you more. At sa ating mga announcement, sa magitan ng beloved ko, Preacher, beloved Alex Asoy. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved ordained preacher, Brother Joshua Calarosa. May namahal sa ating announcement. May namahal, tuloy-tuloy na po tayo. May namahal sa ating announcement. Ating makita sa ating TV screen. No, sa ating beloved children's choir. Practice after sa ating service. No, Children's Choir, mayroon po tayong practice, minamahal, praise the Lord, at sa ating mga newcomers, sa ating mga televiewers, huwag po nating kaligtaan ang ating banal na gawain po, minamahal, mayroon po tayong 3 times a week na panambahan po dito sa dako ng Barangay Pitalo. Sa Tinanlusibo po, ito po ay araw ng Miyerkules, bukupisa tayo ng alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Araw ng Biyernes, mag-upisa tayo ng alas 6 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. At ang araw ng Linggo po, may namahal sama sa araw na ngayon. May namahal, nag-upisa tayo ng alas 10 ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. Purihin po ang ating buhay na Diyos, no, sa ating mga newcomers. Willing po kayong pagbautismo, minamahal. Mayroon po tayong bautismo. Ang ating bautismo po, libre o walay bayad, no, sa ating mga kapatiran. Minamahal na willing magbautismo. Ang ating bautismo po, minamahal, libre o walay bayad.
Praise the Lord. At sa ating mga kapatiran, magpalihans. Ari lang po sa harapan po, minumahal, magpalihans. Dito lang po tayo sa harapan, magpa-counsel ngadto sa preachers area. Praise the Lord po rin po ang ating buhay na Diyos. At minumahal sa ating pagpapatuloy po, minumahal, magbigay tayo ng special pledges no, sa ating church construction po, minumahal, sa pamagitan po ng ating Lord preacher, Brother Larry Dilbo, sa ating pagbibigay sa ating special pledges sa ating church construction po, minumahal. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise you, beloved Brother Alex Asoy. Manuel, manalangin po tayo. Dakilang mo pala po ng Diyos, magpangin sa lahat sa pangalan ng pinakamamala pang Isus. Narito po kami na Panginoon sa bibigay, special po pero mala Panginoon. Anong pamala Panginoon sa para patuloy po mala Panginoon sa construction, mala Panginoon. Ikaw pong panalangin sa mga katahirang mataas ang kamay, mala Panginoon, na may pagbibigay. Malapang pag-ibig siya, mahal Panginoon, balik mo sa libo-libo kapilo panalangin sa material, financial, physical, lalong higit sa spiritual, sa paternais, magbigay ng wala po sila, mahal Panginoon. Patuloy po yung panalangin, mahal Panginoon, bigyan mo sila pagkita ng gusto, trabaho na ayon sa kuluban, upang sila po yung makapagbigay, makatanggap ng pagpala po mula po siya, mahal. Pagpalain mo kami sa hapong ito, kami lahat, mahal Panginoon, ito mga samot dalangin, sa mga tamis at makaparang pangalan natin, pinakamamala Panginoon Jesus. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating preacher, Brother Larry Dilbo. May numahal, tuloy ang ating mga announcement po. May numahal, for prayer and counseling sa ating landline po. May numahal, pwede po natin madial ang ating landline po. May numahal, sa numero na 520-3643. No? 520-3643 atong landline. May numahal sa ating mga kapatiran, magpalihans, magpa-pre-over, magpa-counseling po. May numahal, praise the Lord. At minumahal, palagi po natin inaalala po, minumahal ang mga bilin po ng ating minumahal at ginagala ibang lista, pastor. Huwag po tayo mag-absent. Huwag po tayo mag-absent, minumahal. Instead mag-absent tayo, magdala tayo ng mga baguhan bisita sa ating banal na gawain. Praise the Lord, po rin po ang ating buhay na Diyos. At sa ating temporary paghiwalay po, may namahal, tayo po tumayo, may namahal. Sa pamagitan po ng ating igsuon, Brother Azor Bilones, sa ating temporary paghiwalay. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you po sa ating preacher, Brother Alex Asoy. Tayo pong lahat tumayong kami namal sa ating temporary paghiwalay. Hallelujah. Praise the Lord. O dakilang Diyos, pagpala ang mga mamadan, mahal pa ng Jesus. Maraming salamat, Lord, sa aming natapos ng gawain, mahal pa ng Jesus. Maraming salamat, Lord, sa awitin ng makalangit, mahal pa ng Jesus, sa joyful song, solemn song, sa awitin ng mga choir, mahal pa ng Jesus, sa cherubim choir, children's choir, youth choir, finest choir, adults choir. Mahal pa ng Jesus, maraming salamat, Lord, sa mga testimony, mga namin na mapakinggan galing po sa mga kapatiran namin, sa kanilang mga pagpapala. Hallelujah. Tamo, mahal pa ng Jesus, maraming salamat po, mahal pa ng Jesus. Hallelujah. Salamat din po sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na dinala po ng aming beloved ordained preacher. Lord, salamat, Lord, mahal pa ng Jesus, sa mga kapatiran namin narito, mahal pa ng Jesus, hallelujah. Pag-ingatan mo bawat kapatiran namin sa kanilang pag-uwi, mahal pa ng Jesus. Pag-ingatan mo, mahal pa ng Jesus, bantayan mo ng libo-libo mong mga anghel, mahal pa ng Jesus, hanggang sila po'y makarating sa kanilang mga tanan. Mahal pa ng Jesus, ibalik po kami sa araw ng Merkules, hallelujah, Biyernes, Linggo, hanggang sa iyong pagbabalik upang sama-sama ka namin sambahin sa Espiritu at katotohanan. Mahal pa ng Jesus, pagpalain po kami, mahal pa ng Jesus, pangawakan po kami sa paglilingkod namin sa iyo, mahal pa ng Jesus, hallelujah. Sa unang panalangin ng aming beloved honorable pastor na ginamit mo para sa aming kaligtasan, amin pong sinasaway lahat ng mga gawa ng kaaway sa aming pag-uwi. Hallelujah! Cast out in Jesus' name I pray. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating Brother Azor Bilones. May numahal mga mungustahay sa atong buhay nga Diyos. Bilang mga anak sa atong buhay nga Diyos, mga mungustahay, magalamanhuhay ikson ko. Praise the Lord. O magpalihan sa lang sa atubangan may mahal. Praise the Lord. Magpa-counsel na to sa precious area. Praise the Lord. Sa ating mga willing magpa-bautismo may mahal. No, ari lang iksungko sa atong precious area. Praise the Lord. Yes, I will.